scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Kanina yan. Okay, yan. Tapat na serbisyo. Tama rin naman, di ba? Okay, ito po miliyan yung likod. Fe Nicodemus para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Ayan. Alamin natin, ano nga ba itong Dubai? Kung ano nangyari itong nakaraan sa Dubai, di ba? Sige, tingnan natin. Ano nga ba ang kasaysayan ng Dubai? Ang kasaysayan ng Dubai ay may kaugnayan may kasaysayan. Yung pinapakita mo kanina, be. Yun, ang gusto ko. Ang kasaysayan ng Dubai ay may kaugnayan sa mga sinaunang tahanan ng mga tsuper at mga ngalakal sa lugar. Noong ika-18 siglo, ang Dubai ay isang maliit na pangpang ng perlas at pangisdaan ng ekonomiya. Sa mga dekada na sumusunod, ito ay naging isang mahalagang sentro ng kalakalan sa rehiyon ng Gulf dahil sa mahusay na lokasyon nito bilang isang paliparan at kalakalan sa mga kalapit na bansa. Noong 1833 naman, si Sheikh Maktoum bin Buti Al Maktoum ay itinatag ang kanilang pamilyang pamumunuan sa Dubai. O mamumuno sila sa Dubai. Ang kanilang mga pinuno ay nagtaguyod ng kalakalan at pangisdaan at nagpalawak ng teritoryo ng Dubai sa pamamagitan ng kasunduang pakipag-ugnayan sa mga karatig na tribo at mga dayuhan. Tingnan niyo naman po kaganda ang Dubai. Talagang pinagplanuhan. At syempre kasama ang mga Pinoy dyan na nagtrabaho. Diba? Mga construction, engineer. Yan, diba? Diyan. Kita nyo kaganda ng Dubai. Alam ba nyo na ang Dubai ay naging isang mahalagang sentro para sa negosyo, kalakalan, at turismo sa gitnang silangan. Ang lungsod ay nagpatayo ng mga makabagong infrastruktura tulad ng mataas na gusali ng luxury resort at mga world-class na pasilidad. Sa kasalukuyan ng Dubai ay isa sa pinakamayaman at pinakamodernong lungsod sa buong mundo. Kilala rin sa kanyang mataas na pamumuhay at maunlad na ekonomiya. Ganyan kaganda ang Dubai. Ganda, no? Talaga. Ang Dubai ay isang maunlad at modernong lungsod. Ngunit tulad ng ibang mga lugar, hindi ito ligtas sa mga natural na sakuna tulad ng baha. Matatandaan po natin binaha, no, ang Dubai. Since hindi naman sila handa, di ba? Mamaya yan. Ang ilang kadahilanan maaaring magdulot ng pagbaha sa Dubai ay maaaring kinabibilangan ng malakas na ulan. Ayan, pwede yun, di ba? Pagtaas ng antas ng tubig sa dagat
at mababang sistema ng pagtanggap ng tubig. Yun, wala silang mga drainage eh. Diba? Hindi sila handa dun sa pagbaha. Dahil ang Middle East, hindi naman inuulan talaga yan eh. Dati yon. Diba? Bukod dito, ang pag-unlad ng infrastruktura at urbanisasyon ay maaaring nagdulot din ng pagbaha. Yun. Dahil sa pagbabago ng pagdaloy ng tubig sa mga lugar. Bakit nga ba hindi sila handa? Yan, tingnan natin. Bakit hindi handa ang Dubai? Ang ganda, no? Kailan kaya tayo makakapunta dyan? Hindi pala pwede, baha eh. Maaaring may kadahilanan kung bakit hindi handa ang Dubai sa mga sitwasyon tulad ng pagbaha. Una, kakulangan sa mga sistema ng pagtanggap ng tubig. Diba? Sa kabila ng pag-unlad ng lungsod, maaaring may kakulangan pa rin sila sa sistema ng pagtanggap o yung mga drainage nga tinatawag. Pagtanggap ng tubig na maaaring magdulot ito ng hindi paghahanda sa pagbaha. Hindi nila inisip talaga yun o kaagad na, di ba? Dahil mabilis ang pag-unlad at urbanisasyon, ang mabilis na pag-unlad at urbanisasyon ay maaaring nagresulta sa pagpapabaya sa mga plano para sa pagtugon sa mga kasalukuyan o sakuna tulad ng pagbaha. Kakulangan sa kaalaman at pagpaplano, isa yan. Ano po? Maaaring hindi sapat ang kaalaman at plano ng pamahalaan at lokal na komunidad sa Dubai pagdating sa pagtugon sa mga natural na sakuna tulad ng pagbaha. So talagang hindi nila inisip na ganun sila, no po, di ba? Paggamit ng lupa, ang paggamit ng lupa na hindi naayon sa pangangailangan ng pag-iwas sa pagbaha tulad ng pagtatayo ng mga low-lying na lugar ay maaari magdulot ng dagdag na panganib sa pagbaha. Ang ganda talaga ng Dubai. Sobrang ganda. Ano ba, bukod sa magagandang tanawin sa Dubai, tingnan nyo naman pati yung kanilang talagang planadong-planado. Tingnan ninyo, may mga right of way, diba? Kung paano, napakaganda, sobra. Naaaliw ka talaga eh. Ano bang meron silang attractions dyan? Una, ang Burj Khalifa. Ang pinakamataas na gusali sa buong mundo na mayroong observation deck sa tuktok na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng lungsod at karatig na lugar. Ayan, ang ganda. Diba? Yan. Sunundan ito ng Palm Jumeirah, isang artipisyal na isla na hugis palmera na puno ng mga luxury resort, beach club, at mga eksklusibong establisimento. Oh, di ba? Ang ganda. Di ba? Yan ang sinatawag na Palm, di ba? Palm Jumeirah. Dubai, ang susunod natin. Dubai Mall, isa sa pinakamalaking mall sa mundo. Pinakamalaking mall sa mundo. Oh, di ba? Kung saan makikita ang mga tanyag na tatak, mga restaurant, mga atraksyon tulad ng Dubai Aquarium at iba pa. Saan ka pa, di ba? Ako tinitingnan ko pa lang, parang ang ganda talaga. Yan ang Dubai Mall, isa sa pinakamalaking mall sa mundo. Desert, ito naman sumunod. Desert Safari, pwede rin daw natin puntahan. Isang karanasan sa mga buhangin. Kung saan maaari kang sumakay sa mga sasakyang sa buhangin. Mag-camel ride at masilayan ang kagandahan ng disyerto.
siya, di ba? Sinundan niya, ito pa ang pwede niyong puntahan. Dubai Fountain. Ang ganda rin ng Dubai Fountain. Ang Dubai Fountain ay ang pinakamalaking fountain show sa buong mundo na nagaganap sa harap ng Burj Khalifa, na kung saan ang tubig ay sumasayaw sa ritmo ng musika at mga ilaw. Meron din tayo yan. Aangat ba yan? Ha? Okay, Dubai Marina, isang modernong distrito na puno ng matataas na gusali, luxury yachts, mga restaurant, at mga eksklusibong tindahan. Ayan ang Dubai Marina. Dubai Museum naman. Ang museum na ito ay nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Dubai. At matatagpuan ito sa lumang porteng Al-Fahidi. Ang mga ito po ay ilan lang sa mga magagandang pasyalan at atraksyon na makita sa Dubai na nagpapakita ng kanyang kahangahangang kultura, arkitektura at mga pasilidad. Masayang tanawin, ano bang nangyari after? Pakita nga natin. Bakit nagkaganyan? Grabe. Sobrang lakas. First time yatang nangyari yan, ano? Sa pagkakabasa ko, 2 taong buhos ulan yan. 2 taon na anyo ng tubig ang bumuhos dyan. Pati yung mga airports, oh. Di ba airplane yan? Oh. Grabe talaga yung pagtaas, ano? Kasi nga yung kanilang mga drainage, hindi yun pinaghandaan, dahil hindi naman talagang bumabaha dyan. At hindi nagkakaroon ng ganyan kataas na tubig. Saudi rin ay nagkakaganyan-ganyan na rin ngayon. Buti umandar pa yan, oh. Ayan. Alam niyo ba na napaulat din na mayroon tayong kababayan na naapektuhan at nasuffocate yata yung isa, kung ako nagkakamali, namatay. Diba? Yan po ang kabuuan ng Dubai, no? So napakagandang Dubai pala. Itong mga lesson learned ngayon, dapat pinaghahandaan, diba? Yon. Ang Dubai ay isang emirato sa United Arab Emirates na kilala sa kanyang mataas na mga gusali, modernong arkitektura at maunlad na ekonomiya. Ito rin ay isang popular na destination para sa turismo at negosyo sa gitnang silangan.
Ayan ang kabuuan ng ating Dubai. Di ba? Marami pa ako pinadala sa'yo na ano. Konti lang yung mga sasakyan nila kaya walang traffic, oh. Di ba parang flowers yung ano, mga bridges. Okay. So talagang hindi sila handa sa pagbaba. Kasi isipin ba nila ba dati wala namang ulan-ulan dyan. Hindi ganun ka ano ng ulan, di ba? So ngayon biglaan ng mga ganyan na klase. Be, ito be. Ganon kaganda ang ano, tinan mo talagang planado. Ang hindi pinagplanuhan ay ang paggawa ng mga drainage. Okay, mga ang tawag nila para maiwasan ang pagbaha. Yan, lesson learned natin. Pero talaga napakaganda talaga, oh. No? Sige. Okay. Ayun, thank you very much for that. O, di ba? Sobrang ulan talaga ang dinulot nito kaya nagkaroon ng mga pagbaha ng marami talaga, di ba? So let's pray for ano, no? Let's pray for Dubai. Okay. So meron pa tayo? So, ang babaeng migrante may kakampi ka ay inyo pong mapapanood every Friday. Yan. Okay na? At kung makita po rin natin sa Facebook lalo, pinapakita talaga na sobra talaga yung tubig na dumating sa kanila, no? Okay, tingnan pa natin yung iba. Ayan yung mga kotse, no? Okay, ayun. So, sa mga OFWs, kung matatandaan po ninyo, nagkaroon ng, anong tawag dito, cancellation ng mga flights ninyo after that. Kasi nga ay, pati yung kanilang paliparan, binaha, di ba? So, ayon kay Melvin, no, kay Deputy Spokesperson ng BID,
Parang kahapon ay medyo na okay na ng kaunti. Okay. So, ayan. Tingnan pa natin yung iba. Meron pa? Wala na. Okay, ayan. Magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Ay naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ikaw. Absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Hello, kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata?
Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat, kabayan! Okay, yan. Wala akong boses yan. Wala. Yan. Okay, tingnan naman natin, dahil ang kasamang Jeff ay dumako yan sa Senado. Ano? Di ba? Sige, tingnan natin. Muna natin, ano ba ang mga nandun? Ito yung mga paalala naman sa atin ng ating mga kasamahan, kaibigan, mga artista po ito. Okay, tingnan natin. All OFWs, we're proud of you. We are grateful to your sacrifice. And always remember, there's no place like home. There's no place like home. Thank you. All OFWs, we're proud of you. We are grateful to your sacrifice. And always remember, there's no place like home. There's no place like home. Thank you. Ma'am Marian. Okay. Sir Dingdong, message po sa mga OFW. Pwede naman po message sa mga OFW. Sana po parating mag-ingat po kayo kung nasaan kayo. Salamat po sa support sa pelikula. Tampo sa all over OFW sa buong Middle East. Ay sa mga kababayan natin na OFW at mga bayaning Pilipino dyan sa Middle East. Nako magpayaman kayo. Oo At bago kayo mag-retiro dito, pero alam ko naman kung bakit kayo nandiyan para yan sa pamilya natin. Di ba? Kaya huwag kayong susuko, laban lang. Thank you, Sir Oji. Sa mga OFW, kamusta po kayo? Mag-iingat kayo kung nasaan man kayo. God bless you all. Ricky Davao po. Ang guwapo ni Sir.
Hi guys, emerging to ingat lagi wherever you are, just work hard. Thank you. Dito ka na, dito ka. God bless. Thank you. Si Sir Monching. Sir Jeffrey. Hi, katukayo ko po, si Sir Jeffrey. Sir, pa-message naman sa mga OFW natin. Chairman po ng OFW Advocates. Okay. You of all, of course, as chairman, you would know kung ano yung mga kailangan ninyo for your association. So, praying for your for all your immediate prayers. Yes po. Sa ating mga OFW. Message po, Sir Jeffrey, sa ating mga OFW. Maraming salamat po kayo bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas, and maraming salamat po sa pagtitiis ninyo na malayo kayo sa inyong mga pamilya pero kayo po patuloy na nagtatrabaho. Mahal po kayo ng Diyos at sigurado ako mahal din kayo ng pamilya ninyo. Yes. Salamat po. Gumagalang po Pilipino, Jeffrey Santos. Yes. Salamat po, Sir Jeffrey. Sir Jeffrey. Patuloy po kayong manalig sa pamahalan ninyo. Ang bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo ay magbibigay ng kasiguruhan sa inyo na nandito kami para tulungan kayo. Nanganap 1348 ang ating hotline ko, shared with Admin Arnel Ignacio and the OWA. So maraming salamat din sa kanila. So patuloy lang po tayong magkaroon ng koordinasyon at pagdulog ninyo ng mga concerns ninyo, please gawin nyo lang po para matulungan namin kayo ng ganap. Maraming salamat po. Ginagawa na ho natin ng paraan nyo. Nakikipag-usap tayo. Galing ako ng Dubai at nakikipag-usap na tayo sa UAE government para mahabol yung ganitong klaseng mga practices. Dalawang klase kasi yun yung cross country mula sa ibang bansa at yung nanggagaling naman sa Dubai. Diba? So in both cases we are coordinating with the UAE government, but also we are helping the workers who have been victimized, of course, first and foremost. Tutulungan natin sila kung may medical assistance na kailangan ibigay o kaya yung kanilang ligtas na pagpapauwi, inasikaso naman natin. Masakit, Sir, for mga Pilipina pa itong mga nagre-recruit online pa talaga sa TikTok. Susukuhin po natin yan, i-expose natin yung mga nagsasagawa nito at idudulog natin sa pamahalaan ng UAE. May malakas din kasi ang kanilang anti-trafficking campaign doon. Alam mo, kung ikaw ay isang OFW, wag mong papalagpasin na bisitahin ang The OFW Lounge. Ito ay bagong proyekto ng OWA para sa ating mga OFW. Dito, maaari kang makapagpahinga at makakain ng libre habang nag-iintay ka ng boarding mo pabalik sa bansang pinagtatrabahuhan mo. Ang cozy ng lugar at 24 hours na bukas ito, kaya pwede kang magkape 1 to sawa. Unlimited arroz caldo, meron din silang mga kakanin, cookies, candies, chips at lagi nilang nire-refillan ang mga pagkain at tubig dito. Meron din silang charging station at free wifi. Medyo mabagal nga lang. May mga komportableng maupuan ka din dito habang nagbabasa ng newspaper kahit lahat naman ay nagsa-cellphone lang. Magandang tanawin para mag-emote kasi alis ka na ulit ng Pinas. Pwede ka ding matulog dito or mag-power nap. At meron din silang freedom board kung saan maaari mong isulat kung anong mga gusto mong concern bilang OFW. Kaya naman ginrab ko na ang opportunity na ito na magpasalamat sa OWA dahil sa ganitong proyekto nila para sa ating mga OFW. Na sana dumami pa ang mga ganitong klaseng proyekto para sa atin. Ang karamihan ng mga nakasulat dito ay pagpapasalamat sa OWA. At meron pa nga naglagay ng photo nila. Ang cute lang, di ba? May monitor din dito ng mga flights kaya mababantayan mo kung boarding na ang flight mo. Lagi din sila nag-update time to time kaya huwag kang mag-alala. Minsan nga sinisigaw pa nila para marinig mo talaga. Ang babait din ng mga staff dito, very accommodating pa. Nakakatuwa dahil bilang more than 10 years na akong OFW, for the first time nagkaroon ng libreng lounge na kagaya nito. Kaya sobrang nafe-feel namin na hindi lang pangalan ng makabagong bayani, kundi kahit papaano nararamdaman na namin ito. Kadalasan kasi sa mga lounge dapat naka-business class ka or di naman kaya ay magbabayad ka na ang presyuhan ay umaabot ng 1K pataas at maximum 3 hours lang na pwede kang magstay. Pero dito, walang limit. Basta OFW ka,
libre lahat. Matatagpuan pala ang The OFW Lounge sa Terminal 1, 4th floor, katabi lang ito ng Starbucks. Madaling tumbukin ang location kasi may mga signages siya. At kung hindi mo makita, maaari kang magtanong dahil alam ng mga nagtatrabaho dito sa airport ang location nito. Kung may kasama kang family mo, welcome din sila dito. Hindi sila masyadong mahigpit dito at hindi strikto na dapat kompleto yung requirements mo bago ka nila papasukin. Baka kasi ang iba natatakot pumunta dito at baka pagbayadin sila. Don't worry, libre lang ang lahat ng ito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-register sa reception nila. Mag-fill out ka lang, ganun lang kadali. For now, sa Terminal 1 pa lang may OFW Lounge pero nagpaplano naman sila na maglagay din sa Terminal 3. Kaya sa mga kabayan ko, bisitahin nyo ang The OFW Lounge at feel at home lang kayo dito. Pwede ka din palang mag-register ng national ID dito. Katabi lang ito ng The OFW Lounge. Need mo lang mag-fill out ng form at ibigay ang passport mo. Ang national ID ay ipapadala kung saan ang address na ibibigay mo dito sa Pinas. Sabi kasi ni Kuya na darating na yung time na yung national ID na lang ang gagamitin mong valid ID. Hindi tulad dati na bago ka makakuha ng valid ID, dapat mayroon ka din munang valid ID. Open pala sila dito from 8 AM to 9:30 PM para sa national ID registration. Basta bisitahin nyo lang sila para ma-experience mo din ang proyekto ng gobyerno para sa ating mga OFW. Kuha mo? Okay. O, diba? Ang daming mga surprise sa inyo ng ating pamahalaan. So, gamitin natin yan kasi binigay sa inyo yan ng OWA, ng ating pamahalaan. Ayan. Sana meron kayong mga nakuha at nakuha dito sa ating mga ipinalabas, dito sa ating babaeng migrante may kakampi ka. At ang panghuli po natin, gumawa po ang kakampi kasama po ang IOM ng isang maiksing palabas sa inyo. Ito po ang pagbangon. Tingnan po natin at panoorin natin. Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya natin isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinaka-nagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan. Una sa lahat,
Siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangang merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailanganin sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangan gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung merong mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari nyo rin silang makontak sa mga numerong ito.
Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay.